Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina ngayon naganap ang dapatan ng Los Angeles Lakers at ng Boston Celtics kung saan nakuha nga ng Celtics ang easy win matapos na malimit lamang sa tatlong Lakers player ang gumawa ng double digits. Pareho ngang gumawa ng 30 points o higit pa si Peyton Pritchard at Jaylen Brown upang pangunahan ng Celtics sa lopsided win na ito. Matapos ang game ay binigyan nga ni LeBron ng respeto si Jaylen Brown at sinabi na napakatindi ng pinapakita nito ngayon at deserve nito na mas mabigyan pa ng pansin sa usapan ng MVP. Pahayag din ni LeBron na mayroon silang respectful relationship ni Jaylen Brown kahit na may mga sinabi ito tungkol kay Bronny na hindi niya nagustuhan. Ang tinutukoy nga dito ni LeBron ay nang sabihin ni Jaylen Brown na sa palagay niya ay hindi pa handa sa pro si Bronny habang nanunood dito ng Summer League game ng Lakers noon. Nabasa nga ng mga lip readers ang kanyang pahayag. Subalit ayon naman kay LeBron ay bukod nga daw dito ay wala naman silang problema. Well, noong mga oras na yon ay madami nga talaga ang duda kay Bronny. Hanggang ngayon ay andun pa din nga ang question dahil kahit wala nga napatunayan sa kolehiyo ay agad siyang binigyan ng 4 years guaranteed contract. Isang bagay na hindi mo makikita sa isang 55th pick o kahit sa isang second rounder. Habang kung si Jaylen Brown naman ang pag-uusapan ay walang duda nga mga kaibigan na deserving siya ng MVP note. Ang Celtics nga na nawala ng madaming piece mula sa kanilang championship run including ang kanilang number 1 option Jason Tatum ay komportable pa din nga ang pwesto sa Eastern Conference ngayon. Kasalukuyan nga silang nasa second seed at sa panguna yan ni Jaylen Brown na from averaging 22 points, 5 rebounds and 4 assists per game last season ay inangat niya nga ito ngayong taon sa 29 points, 7 rebounds and 5 assists per game while also being one of the best perimeter defenders sa buong NBA. Kaya naman kahit na wala nga si Jason Tatum ay nananatiling isa sa mga pinakamalakas sa team sa Eastern Conference ang Boston Celtics ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si D'Angelo Russell naman ay tinatapon na nga ng Washington Wizards. Maaalala na naging parte siya ng Anthony Davis trade patungo sa team na ito. Ganun pa man kinumpirma na mismo ng GM ng Wizards Will Dawkins na hindi magiging parte ng team na ito si D'Angelo Russell. At ngayon ay sinusubukan nilang alamin kung ano ba ang best move para sa future ng former number 2 pick. At sa ngayon nga ang very likely na next move para sa kanya ay ang buyout market na magre-resulta sa kanyang pagiging free agent. At sa ngayon nga ay hindi pa nga tiyak kung may team pa ba na interesado sa kanya. Ang problema nga kay D'Lo mga kaibigan ay may offensive talent siya na pang starter. Subalit ang kanyang depensa ay hindi maaasahan kahit na pang bench player lamang. Kaya naman hindi siya tumatagal sa isang team. Sa ngayon nga kahit sa minimum na sahod ay hindi pa tiyak ang pwesto ni D'Lo sa NBA. Sa palagay nyo ba ay magtatagal pa si D'Lo sa NBA o umpisa na ito ng paglalaro niya para sa ibang liga?